Kokomentuhan po natin, parang tayo na lang ang hindi masyadong nagkokomento tungkol dito, no? So, kokomentuhan po natin ito mga guys, itong tungkol dito sa secret deal nga ng China, no? Dito sa di umano ay dating dating administrasyon, no? Mga kaibigan. Medyo nabuko po ang China at medyo na-expose nila ito, no? So, bago natin komentuhan yung mga guys, ay meron tayong ipapalabas lang na kaunting ano lang to, no? Yung video, mga kaibigan, ng isa sa aking pinafollow at pinapanood na vlogger na Pink Lawan, identified as Pink Lawan, no? Kasi mga guys, ako bilang isang Marcos administration vlogger, no, nanonood ako ng mga vlogs ng PBBM. Yung DD sheets parang inaano ko lang, yung pasada lang, pero hindi ko matagalan kasi talaga namang grabe. Yun bang yung ang kanilang vlogs, yung puro paninira. Yung wala na talagang kasense, kundi talagang manirang puri lang, no? So, ang madalas kong pinapanood mga guys, yan, PBBM vloggers, no? Mga kasamahan ko, pinapanood ko yan. Minsan, hindi lang ako nagpaparamdam, pero nanonood ako sa kanila, no? And then, itong Pink Lawan, no? Identified as Pink Lawan, sina Christian Esguerra, sina Richard Haydar yan, no? So dito mga kaibigan, paparinig ko lang sa inyo, no? Ito, kaunti-kaunti lang ito. Para tuluyan nating mapag-usapan tungkol dito sa secret deal ng China, no? Dito sa Duterte admin. So, kung hindi nyo pinafollow ito si Richard Haydar yan, follow nyo po ito. Magaling po siya na vlogger, journalist, yan. Ang administrasyon natin, inis na rin ang Congress. She was taken to the Supreme Court and last year may ruling na unconstitutional yung JMSU na ginawa ni Arroyo. So immediately, that raised suspicion na baka ito yung sinasabi ng China na hindi palakasin yung posisyon ng Pilipinas ayong insol ay sa ilalim ni Arroyo. Dahil si Erap ay yung medyo siga-siga, si Arroyo ay napaka-friendly sa China. So baka si Arroyo yun. But President Arroyo also made it clear na hindi siya yun. Yung mga kanyang opisyalis dati na nandito pa rin, na nag-clarify na hindi sila yan. So the suspicion would fall naturally on Digong. But the Digong camp have been for quite some time until binuking sila ng China mismo. So ngayon, ito yung news. Inis na inis ang Department of Foreign Affairs of Philippines. Inis na inis ang administrasyon natin. Inis na rin ang Kongreso, no? At ang ating mga otoridad sa iba't ibang branches of the government dahil mukhang hindi sila informed. As you could hear from Erwin Tulfo, they're not privy to the details of this deal, whatever deal, the secret deal that China has been talking about. So ano to? Diba? Ano to? Diba? Very suspicious to, guys. What's going on here? Diba? So let me just read itong hindi na natin pagpapatuloy kasi 'di ba ilang beses na yan dumadaan yung news yung tungkol kay Erwin Tulfo na sinasabi niya na tanungin nga dapat magpaliwanag si RRD. Kasi mga kaibigan, a few days ago, nabuko po ang China. Nabuko po sila na nasabi nila mismo na meron nga silang deal sa Duterte administration, no? So, eto, dapat talaga magpaliwanag dito si RRD. Ano ba tong deal na to? So, mga kaibigan, nagkalkal ako saglit, no? At meron akong nakita dito sa aking pagkakalkal, no? So, ito. Ito po mga guys, noong 2019, mga kaibigan, noong 2019, ito po ang nangyari. Si Senator De Lima demands full disclosure of Duterte's secret deal with China. 2019 to mga guys, ha? Ko-connect natin yan sa nangyayari ngayon, no? Yung pagkabuko, no, ng Duterte administration. Kasi siguro hindi nakatiis ang China o naibuko na sila na meron daw deal
O bakit ganyan ang ang ginagawa ng PBBM administration? Meron kaming deal, no? Meron kaming deal sa Duterte administration na ganto, no? Andali guys, saksak ko lang yung lobat na pala itong. Ay, nako, talaga naman. Saksak ko lang guys, saglit. Saglit lang. Hindi ko talaga na-check. Nag-lobat na pala. Yan. Okay. So, yan. Tingnan natin So, 2019 pa lang, umaalma na itong si De Lima, mga kaibigan. At ang sabi ni De Lima, nagdidemand siya ng full disclosure of Duterte's secret deal with China, no? So, ayan nga, Opposition Senator Laila De Lima has challenged the Duterte administration to make public the secret deal Mr. Duterte entered with China, allowing the Chinese to fish in the country's exclusive economic zone, EEZ, in the South China Sea, no? So, De Lima, former Justice Secretary, pointed out that no executive agreement or even international treaty can supersede the Philippine Constitution because the power to enter into executive agreements and international treaties is derived from it. So mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, di ba, sa aking mga vlogs, si Duterte po, si Digong, ay hindi po siya mga kaibigan na hindi niya masyadong pinapahalagahan ang ating konstitusyon. Hindi po niya masyadong pinapahalagahan yung mga batas ng ating land, no? Kaya nga nakakatawang isipin na sisigaw-sigaw siya dyan sa Liwasang Bonifacio at sasabihin na proteksyonan ng ating konstitusyon. Gayong hindi naman po siya gumagalang sa ating konstitusyon. Nakipag-deal po siya sa China. Wala po siyang inintindi kung ito ay illegal or whatsoever. Basta ang sa kanya, gusto niya mangyayari kasi gusto niya. Wala siyang pakialam kung bawal, kung ayon sa konstitusyon or hindi, no? So, mga kaibigan, tandaan nyo 2019 pa to itong press release ni De Lima na in-urge niya, nagdi-demand siya kay former President Duterte na ilabas yan. Kailangan full disclosure, no? So, Duterte's administration that he struck a deal with China, no? With China in 2016, allowing Chinese fishermen to fish, within our EEZ is a shocking revelation, she said in her recent dispatch from Krame number 456, This means that Duterte secretly entered into a bilateral fisheries agreement that should properly have been the subject of an international treaty because it lays down new policy not established by legislation, she added. Kasi mga kaibigan, lahat ng mga dapat na gawin, na may mga batas, o may mga, halimbawa, mayroong mga exploration dyan, mayroong mga gagawin, mga kaibigan, dadaan muna yan, kailangan sa Kongreso, sa Senate. Saka po yan, i-approve ng ating Pangulo. Pero ang nangyayari po sa panahon po ni Duterte, wala siyang pakialam. Basta siya ang presidente, wala akong pakialam. Ganun po ang nangyayari, na hindi po siya gumagalang sa mga legislative power ng Congress, ng Senate, basta kung anong gusto niya, makipag-deal, bahala na, basta siya yun. Siya ang Pangulo, siya ang masusunod, So last June 26, Mr. Duterte said he cannot bar Chinese fishermen from fishing in the Philippines. Kita nyo nangyari na ito, June, June 26, mga kaibigan. Wala lang sinabi dito kung anong year. Pero itong press release na to ay 2019. Siguro, June 26, 2019 ito siguro, So, ayan, hindi daw niya pwedeng pigilan yung mga fisherman na mag-fishing diyan sa ating mga isla, sa ating EEZ. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kung ikaw ay matalinong tao na nag-iisip, alam mo na, bakit
bakit hindi niya kayang pigilan? At bakit hindi niya pwedeng pigilan? May something yon. Siya ang Pangulo ng Pilipinas, Presidente ng Pilipinas, na ang kanyang mandato ay protektahan ang ating soberenya. Diyan sa West Philippine Sea, sa Pacific, diyan sa ating mga isla, no, nakapalibot sa ating bansa. Kaya magtataka ka, bakit hindi niya kayang proteksyonan ang ating mga EEC? At bakit hinahayaan niya ang China? No? So, bukod pa dyan mga kaibigan, no? However, note that the United Nations Arbitral Tribunal invalidate China's claim of ownership, no? Kahit na ibinigay na sa atin, mga kaibigan, yung ating karapatan na, ang Pilipinas dyan, ang merong karapatan. Pero eto nga si Duterte. Ang sabi ni Duterte, Mr. Duterte, si Dilima pala ito, labis-labis ang drama mo sa paghalik sa bandila ng Pilipinas, pero wagas din naman ang iyong pambabastos sa dokumentong nagsasalamin na ating pagkabansa, no? At nagtatag sa republika ang iyong kinakatawan. Kung toilet paper din lang ang trato mo sa dokumentong nagbigay sa inyo ng kapangyarihan, lumayas ka na dyan sa Malacanang. So, yan po yung sinabi ni Dilima, no? Kasi, di ba si Duterte noon, ang sabi niya, parang papel lang daw yan, na kukumusin mo lang daw, pagkatapos itapon mo lang daw yan. Wala naman daw kwenta yan mga kaibigan no? So, since the Constitution is the social contract that gives the President the power to enter into the executive agreements and the Senate to concur the ratification of international treaties, neither the President nor the Senate can treat the Constitution as toilet paper, as Duterte has so described our fundamental law with so much contempt, she said. So mga kaibigan, makikita natin dito, 2019 pa lang, ay sinasabi na to ni Dilima. 2019 pa lang, ini-expose na ni Dilima ito na meron daw secret deal etong si Digong sa China. So ngayon mga kaibigan, basahin naman natin yung 4 days ago, na I think 4 days ago o 5 days ago, na nadulas ang China. Nadulas sila mga kaibigan, na ikanta ang Duterte administration. Siguro sa sobrang frustration nila, sa sobrang inis nila kay PBBM na, ano ba tong Pangulo na to? Siguro sabi nila, tong Pangulo na to, ang liit-liit. Siguro may ganon pa, no? Siguro sa isip-isip ni Xi Jinping, ang liit-liit ang Pangulo na to, ang tapang-tapang, laki-laki kong tao, pagkatapos gaganituhin lang ako. Mga kaibigan, siguro sa sobrang inis ng China, ayun mga kaibigan, yung isang opisyal ng China ay naikanta na meron daw deal, mga kaibigan, ang Duterte administration dito sa China, mga kaibigan, tungkol dyan sa Ayungin Shoal. Okay, basahin natin Ano ba yung deal na yan? Okay. Nasaan ba yun? Ito. In other words said, the anonymous Chinese official who spoke to the Manila Times, the Duterte administration promised Beijing that they would not be reinforcing the Sierra Madre where a handful of soldiers are stationed in time. Mga kaibigan, kita nyo, no? The Duterte administration promised Beijing that they would not be reinforcing the Sierra Madre where a handful of soldiers are stationed at a time. So, kita niyo mga kaibigan, nabuking ngayon ang matagal na pinaghihinalaan na si Duterte nga ang nakipag-deal. Wala na siyang kawala ngayon mga kaibigan. Dahil
mismo, sa opisyales mismo ng China, sa kanila mismo, sa kampo mismo nila nang galing, sa bibig mismo ng kanilang opisyal na merong ng promise itong si Duterte. Basahin ko ulit, in other words, said the anonymous Chinese official who spoke to the Manila Times, the Duterte administration promised Beijing that they would not be reinforcing the Sierra Madre where a handful of soldiers are stationed at a time. Mga kaibigan, i-recall natin ngayon yung sinabi ng China. Diba? Last month, ilang months na ba ang nakakalipas? Diba? Nung may mga gusto nilang paalisin yung ating barko, di ba? Sinasabi nila, yung barko nyo, alisin nyo na dyan. Nangangalawang niya yan. Parang akala mo concern sa natural resources, akala mo concern sila sa mga corals sa karagatan natin. Sinasabi ba naman na paalisin nyo na yung barko nyo, nangangalawang na yan. Naaapektuhan na. Malalason yung karagatan, malalason yung mga yamang dagat. Tapos meron 'di ba silang sinabi na nangako kayo, no? Ang Pilipinas daw, ang sabi nila, nangako kayo na aalisin niyo ang barko niyo diyan. Tapos mga kaibigan, 'di ba, nagulat ngayon yung mga tao, pati si PBBM. Ang sabi ni PBBM, wala akong natatandaan na merong nangako niyan. At kung sakaling may nangako nga niyan, ay binabali ko or hindi ko yan hindi namin yan i-implement. Binabali na namin yan. Hindi namin yan itutuloy, hindi namin yan i-implement. So kita nyo mga kaibigan, 'di ba? Kita nyo? Gets nyo? Nako-connect na natin ngayon mga kaibigan. Na kaya pala ganyan katapang ang China na ibuli tayo at paalisin tayo sa ating sariling teritoryo dahil meron palang pangako si Duterte na hindi niya i-impose yung ating karapatan diyan sa Ayungin Shoal. At mga kaibigan, di ba sinasabi ng China doon, may pangako kayo na aalisin niyo yung barko dyan. Yung nabubulok na barko dyan. So mga kaibigan, kung i-connect natin yung mga nangyari noon since 2016, yung unang press release ni Laila de Lima tungkol sa secret deal ng China at yung 4 days ago na naglabas ang opisyales ng China at sinasabi mismo na buko mismo na meron daw promise ang Duterte administration. Diba? Tapos yung mga nakakaraan pa, mga kaibigan, diba? Sinasabi nila na may promise kayo na aalisin niyo yung barko dyan. Bakit ngayon hindi niyo inaalis? Kaya pala gano'n na lang pinagbabawalan ng ating mga Coast Guard, mga kaibigan, na ang ating Philippine Navy, bawal daw magdala ng construction materials, bawal daw magdala dyan ng mga kung ano-anong para makapag-build tayo. Tapos kapag meron silang naririnig na magbi-build tayo dyan sa ating mga isla, nagagalit sila. Hindi pwede yan. Yun pala mga kaibigan, meron pala talagang secret deal ang Duterte administration. Nakita nyo na kung gaano ka-traidor ang Duterte administration. Nakita nyo na mga kaibigan, binibenta na pala tayo. Binibenta na pala ang ating mga isla. Kawawa ang mga next generation. Pauubos ang ating mga natural resources, ang ating mga karagatan. Pawawala ang ating EEZ mga kaibigan. Sasakupin yan ng China. Mga kaibigan, wake up! Wake up, mga didi shits. Huwag masyadong bulag. Huwag masyadong panatiko. Wake up. Paminsan-minsan gamitin ang utak. Huwag maging panatiko. Isipin nyo, gamitin nyo rin ang utak nyo paminsan-minsan. Kung wala kayong utak, punta kayong palengke. Bili kayo utak ng baboy. Mga kaibigan, kita nyo na, kaya naman pala ganun katapang ang China. Meron naman pala talagang secret deal
na ipinangako ng Duterte administration? Mga kaibigan, nabuko. Ano yan? Dapat liwanagin niya ni Duterte. Liwanagin niya kung ano ang secret deal nila. I-expose niya yan. Talagang full disclosure. Ano-ano yung mga secret deal na pinasok nila nung panahon nila para malaman ng taong bayan. Nagmumukha tayo dito mga tanga. Mga kaibigan, meron tayong Pangulo na napakatapang na talagang kanyang kiniklaim na ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, walang mawawala, not even an inch, not even a square inch of our territory. Pero hindi pala alam ng Pangulo natin na merong isang past president na traidor na nakipag-deal na pala. Kaya pala ngayon, hirap na hirap ang ating Pangulo. Kasi nga mga kaibigan, eto na pala. May ka-deal na pala si Duterte. Nakipag-deal na pala sa China, mga kaibigan. Kaya dapat talaga mga kaibigan, i-expose yan. Nasaan na ba si Duterte ngayon? Saan na si Duterte ngayon? Anong ginagawa niya? Dapat sabihin niya to. Ano ba yung mga deal ninyo? Mga kaibigan. Nung pumutok nga yung di ba, yung issue na nagsabi nga ang China na, ay, alisin niyo na yung barko niyo dyan. Kasi pinangako niyo yan eh. Oh, mga kaibigan, di ba nag-deny ang kampo ni Duterte? Nag-deny ang kampo ni Duterte. Pero ngayon, mismo mga kaibigan, opisyales na ng China ang nagsabi na merong promise. Paano nila ngayon yung masasabi na hindi totoo? Ayan, ang DFA natin ngayon nagagalit mga kaibigan kasi parang ang ginagawa ng China ngayon ay yung binabaliktad tayo, no, na parang sinisira tayo sa global community na ay meron kaming deal sa inyo. Meron kayong pangako, tuparin ninyo. Ayun yung nangyari ngayon mga kaibigan. Kaya nagagalit ngayon yung DFA natin, yung Congress. Kasi eto, walang kaalam-alam ang Marcos administration na ito palang Duterte administration ay pumasok sa isang deal, secret deal at nangako, mga kaibigan. Ano yan? Ano yung mga pinangako nyo? Ano yung deal ninyo? No? So, basahin ulit natin ha. Ay, naku. Ayan o. The Philippines is approaching this confidential negotiations with utmost sincerity and good faith. We were therefore surprised by China's disclosure of sensitive details of our bilateral discussions, said the DFA in a statement. One proposal raised by Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong back in March 2023 meant actions that would be deemed as acquiescence or recognition of China's control. In other words, mga kaibigan, mahaba pa yun, so ano na lang natin, no? In other words, said the anonymous Chinese official who spoke to the Manila Times that Duterte's administration promised Beijing that they would not be reinforcing the Sierra Madre where a handful of soldiers are stationed at a time. No? Yan mga kaibigan, former President Rodrigo Duterte's famous and infamous for promising a pivot to China has supposedly made this understanding with China that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. In other words, yan nga mga kaibigan, na nangako daw, no? The Duterte administration promised Beijing they would not reinforce. They would not be reinforcing the Sierra Madre. Where, ibig sabihin mga kaibigan, walang nangako ang Duterte administration na, hindi na namin yung Sierra Madre. Kumbaga, yung BRP Sierra Madre, kumbaga, aalisin na lang.
Oh, pag inalis yan, tapos hindi pinalitan o hindi tayo nagtayo dyan ng structure, anong gagawin ng China? Natural, sila ang pupunta dyan. Sila ang magkiklaim yan. So grabe mga kaibigan ang ginawa ng Duterte administration. Hindi ito simpleng bagay. Mga kaibigan, hindi simpleng bagay yan yung ginawa nila. Kaya naman pala ganyan ang China kalakas ng loob kasi meron palang secret deal. Kita nyo na? Ibinenta tayo ni Duterte. So, ang mga DD sheets, mga kaibigan, ay, kailan kaya matatauhan ang mga DD sheets? Mga kaibigan, hindi ko alam eh. Kasi parang fixed na yung mind nila eh. Para bang yung kahit na ano ang ma-expose na baho ni Duterte, parang wala eh. Parang Duterte kami. Duterte kami. Ay masamang tao, Duterte kami. Ay killer, Duterte kami. Ay ano yan, nang-aabuso ng human rights. Duterte kami. Ay meron maraming confidential funds, Duterte kami. Ay binibenta yung ating West Philippine Sea, Duterte kami. Ay maraming EJK, Duterte kami. Yan mga kaibigan, ang mga DD sheets, wala silang pakialam. They are willing to embrace the evils of Dutertes. Basta Duterte sila. Kahit dalhin sila sa hell, Duterte pa rin sila. Hindi ba sabi nga ni Duterte sa kanyang DD sheets, ang sabi niya sa mga DD sheets sabihin ko na sa inyo ang totoo. Hindi tayo pupunta sa langit. I will bring you in hell. Sinabi niya yan, di ba? Famous yan, yung kanyang sinabi na yan. Na hindi tayo pupunta sa langit. Dadalhin ko kayo sa impyerno. Nagpalakpakan pa yung mga mga kaibigan, nagpalakpakan yung mga DD sheets. Tapos, Duterte, tuwan-tuwa pa sila mga kaibigan. Dadalhin na sila sa impyerno, tuwan-tuwa pa sila. Ganyan sila katanga at kabugok. Diba? Mga kaibigan, malala. Ngayon lang ako sa totoo lang ngayon lang ako ng ganito, nakakita ng ganito. Kasi sa panahon ng Dilawan, hindi naman ganito eh. Sa totoo lang mga kaibigan, hindi ganito sa panahon ng Dilawan. Ngayon, grabe talaga. Juan Pedro, maayong buntag, Admin Rich. Maayong buntag po sa imo, no? Ay, buntag pa ba karon? Tanaw na ako, akong buntag pa. Oo, buntag pa, 11:29. Delna or Matan Villar, si Digong ang traidor ng bansa. Ano kaya ang nasa loob ng pamimigay ng Ayungin Shoal? Magkano? Oo nga, magkano kaya? No? Bakit meron siyang secret deal? Magkano? Anselma Candaroma, good morning Ma'am Admin Rich. Good morning din po sa inyo. Daryl Medina Kasim, basta mga DD sheets, mga gunggong at mga walang alam mga yan. Correct, Daryl Medina Kasim. No? And Albert Granada, good morning Admin Rich at sa lahat. Good morning din po. And then Rosala Dahino, talagang dutae na to, walang ginawa sa Pilipinas na mabuti, puro kawalang hiyaan. Tama. Elocana, T. Ilocos Sur, pag mawala na yung Fenta. Lisa Hernandez, huwag alisin ang BRB Sierra Madre. Isa pang lasing lang yan, walang bisa. Oo nga, no? Makausapang lasing nila. Rosala Dahino, good morning Admin Rich, good morning everyone. Good morning din po sa inyo, and Lisa Hernandez, dapat pag-usapan yan sa Senado at Kongreso. Opo, by Monday po, ang Congress po ay bukas. Sa Monday, bukas no, sa Sunday. Sa Monday po, ay pag-uusapan po yan ng Congress, yung tungkol dyan sa nangyari na secret deal, no? And Mayet Brasa, watching from Oman. Salamat po sa panonood. Jose Nedic Aragon, well, pero ang sinasabi ni PBBM, ano man ang deal or agreement ay pinuputol ko na yan, period. Correct. Yan po ang sabi ni PBBM, no? Walang pakialam si PBBM sa deal nila. Siya na ang pangulo ngayon, no? So siya ang may power. Lenny Del Rosario, ask ko ma'am yung promise ni Digong, wala sa batas yung desisyon, atin pa din ang Scarborough Shoal. Correct.
Tama po. Unconstitutional po yun. No? Mary Rose Andres Gakutan. Good morning po, Ma'am Admin Rich. Good morning din po sa inyo. Ruth LG, salamat sa panunood. And Valen Calanda, good morning, Madam. Good morning din po sa inyo. Salamat po sa panunood. And Juan Pedro, salamat po sa panunood. No? So, yan po yun mga kaibigan. No? Grabe talaga yung ginawa ni Duterte. Yan po ay hindi katanggap-tanggap bilang isang Pilipino. So, tama naman yung sinabi dito na, sabi ni Dilima na, padrama-drama ka pa dyan, pahalik-halik ka sa bandila, pagkatapos may secret deal ka pala sa China. Diba? Tama dito si Dilima. Mga kaibigan, ngayon, naiisip ko, kaya din siguro ito si Dilima, talagang kumbaga, talaga, tinrabaho ni Duterte. Kasi ang daming ang dami niyang pinapasabog, tungkol dito kay Duterte, At saka, di ba si Gordon din, yun, nagpapasabog din yun tungkol sa mga ginawa ni Duterte. Yan. Yan. Tapos, ngayon, mga kaibigan, sasabihin ni Duterte na, pangalagaan nyo ang ating konstitusyon, huwag kayong papayag. Hello? Siya nga wala siyang paggalang sa konstitusyon. Diba? Nakipag-enter siya sa isang secret deal na unconstitutional naman. Yan. So mga kaibigan, yan lang ang topic natin ngayon, and then mamaya balik na lang ako for another topic. Maraming po salamat mga kaibigan sa panunood, At lagi ko pong sinasabi, patuloy natin suporta ng ating Pangulo PBBM at ang buong Marcos administration. Bye! Fight fake news! Expose the truth! Bye!